Zeus POV. Just give me 3 months and I will give you what you wanted for a long time. 3 buwan lang, Zeus, at mangangako akong ibibigay ang kalayaan na gusto mo at hindi na kita muling guguluhin pa. That's her exact message from my email weeks ago. Sarkastiko akong napailing habang muling binabasa ang mensahe niyang ito. Nagbukas kasi ako ng email from an investor and suddenly, hindi sinasadyang dumako mga mata ko sa mensaheng pinadala niya. Seriously? 3 months is quiet long. Pero kung hindi naman niya ako guguluhin ay sige, pagbibigyan ko na lang ang kaartehan ng babaeng yun. It's good that I haven't seen her for a weeks. Natauhan na siguro sa palaging pagtataboy ko. Good for her. Well, it's good for the both of us actually. I found her so annoying and toxic. And I am hoping na sana ituloy niya na ang di pagpapakita hanggang sa matapos ang 3 buwan at tuluyan na akong maging malaya. Gusto ko talaga umiwas sa kanya, hindi lang dahil galit ako sa kanya, kundi dahil natatakot akong madala sa pagpapakitang tao niya. Lalo na't magkamukha sila ni Amanda. Takot akong malinlang na naman niya ako at mauto. That's why I am very extra careful. Ayaw ko mapalapit sa pagbalat kayong Amelia na yun. Shit, I am really afraid to fall. At yun ang nangyari sa amin na hindi ko na naisip dahil kagustuhan niya naman yun. Kagaya lang din siya ng mga naging babae ko na hindi naman big deal ang usaping sexual. Just pure lust. Walang kasamang pagmamahal as long as kapwa kami nag-enjoy at nakaraos. Then that's it. Kahit naman ako pang nakauna sa kanya, marami pa rin siyang lalaking inakit at niloko. That's the fact. At hindi yun kailanman mababago. Kahit magpanggap pa siyang mabuti o nagbago ba. Abalang isipan ko habang nakaupo sa couch. It's already 8 p.m. pero wala pa rin akong ganang kumilos. Inaatake ako ng katamaran ngayon. Nagbuga ako ng hangin. What's wrong with me? Bakit ko nga ba naisip ang Ameliang yun? Pakialam ko ba sa kanya? Shit, I'm pissed. Hindi ko alam kung bakit siyang takbo ng isipan ko ngayon. Dahil lang sa nabasa ko ulit ang email niya ay naging ganito na ako. Nasa kailaliman ako ng pag-iisip na biglang nag-vibrate ang phone ko. It's a call coming from one of the manager ng isang branch ng bar ko. Good evening, Mr. Montesilio. Nagkagulo po sa bar ngayon. We need you here, sir. Nito kaya napahinga ako ng malalim. Just temporarily close the bar now. I'll be there after a few minutes. Maringutos ko bago pinutol ang tawag at mabilis na nagbihis. Ponyemas na mga basugalerong mangiinom. Ang aga-aga pa pero may nagbabasagan na naman ng mukha. Sa ulo na naman nilagay ang alak at hindi sa tiyan. Nagmadali akong tinungong sa sasakyan at mabilisang nagmaneho. Hindi naman ito bago. Sa isang buwan ay talagang may 1 o 2 beses nagkakaroon ng gulo. Kaso ngayon ay parang naiirita ako. Dumagdag pa to sa iniisip ko. I can't concentrate. I am in the middle of the road driving nang muling tumunog ang phone ko. Napailing na lang ako ng buksan ng mensahe gamit ang isang kamay at bumungad sa akin ang nakahubad na larawan na si Lynn. Kalakip nitong mensaheng, Mista ng perlas kung sandata mo? Wanna met and play dirty? I bit my lower lip at napailing na lang. Si Lynn really knows how to seduce me. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ako tinitigasan ngayon sa pinadala niyang larawan. And to be honest, nakakapanibago to. Maybe my mind is busy about so many things. Kaya nagawa akong deadmahin ng pang-aakit ng babaeng to. Well, ngayon ko lang naalala na halos 1 linggo na rin pala kaming hindi nakikita. Magmula noong hindi na nagpapakita at nanggugulo si Amelia, ay nawala na rin sa isip ko makipagkita kay Celine. Making Amelia hurt and jealous was Celine's biggest role, kaya kami laging magkasama. Gusto kong ipamukha kay Amelia na may ibang babae ako para may maisampal siya. Sa katotohanan kailanman hindi ako mapapas sa kanya. Nakaya kong maging maligaya sa kandungan ng ibang babae, pero hindi sa kanya. Never in her dreams. Hanggang sa hindi ko alintana na nakarating na pala ako sa bar dahil sumisiksik na naman ang babaeng yun sa utak ko. Shit, nang makapag-park ay mabilis akong pumasok. Walang mga customers sa loob dahil panandalian ko itong pinasara. Tanging mga waiters lang ang naabutan kong naglilinis ng mga nabasag na gamit at bote. Sinalubong agad ako ng manager at binalitan itong nangyaring kaguluhan. Dinala na pong mga bouncer ng salarin sa presinto, sir. Magpa-file na rin po ng kasong na biktimang sinuntok, sir. You can check the CCTV po para malaman yung punot dulo ng kaguluhan. Salaysay nito na ikinatango ko.
Managot ang kailangang managot, lalo na ngayong may damages sa mga gamit dito sa loob. Kailangang pagbayarin ng mga barumbadong customer. Naupo na rin ako sa isang swivel chair sa loob ng opisina ko dito habang pinapanood ang CCTV bago binigay ang copy nito sa mga pulis para sa investigasyon. Napailing lang ako matapos panoorin ang buong kaganapan. Mukha namang walang magiging problema sa babayaran na damages dahil mapera mga taong involved. And that's good. Nang matapos ay tumayo na rin ako takmang lalabas na sana nang siya namang pagpasok ng dalawang waiter. Yes, may kailangan kayo? Takang tanong ko dahil pribado itong opisina ko. Walang sino man na nakakapasok dito without my permission. Pansin kong parang nahihiya pang mga taong sumagot at nagsisikuhan kung sinong magsasalita. Sir, kasi po, pwede po ba kaming humingi ng pabor sa inyo? May titin na lang po sana kami sa CCTV. Insidente po yun noong mga nakaraang linggo pa po. Nahihiyang pakiusap ng isa. Kumunot ang noo ko sa pagtataka. Incident from last week? What incident? Ito po kasing si Regan, sir. May tinulungang babaeng nahimatay sa labas ng bar. Dinugo pa raw po ng sugod niya sa ospital. Hindi pa man ito tapos sa pagsasalita ay puno ng kuryosidad akong tumango. Sure, go and check it out. Hindi makapaghintay na turan ko. There's something in me that is hard to explain. Nakaramdam bigla ako ng kakaibang bugso ng damdamin. Salamat po. Sabay na sabi ng dalawa habang ako'y nanatili lang na nakatayot naghihintay na malaman ang insidenteng tinutukoy nila. Anong petsa nga ba yun? 14 yun, araw ng Sabado. Ang galing kabisadong-kabisado mo. Ganyan bang tama sa'yo ng babaeng yun? Naku, kapag nakita mo lang, talagang sobrang ganda niya. Kung hindi pa ako tinawagan ni manager na pumasok ay hindi ko na yun iiwan sa ospital. Binalikan ko nga kinabukasan pero malas dahil nakapag-out na pala. Nakuha mo yung detalye niya? Pangalan? Hindi Kaya nga gusto kong tingnan ulit yung mukha niya. Baka sakaling kuha sa CCTV dahil mahahagip naman sa bandang yun. I shrug my shoulders habang kuryosong nakikinig sa usapan nila. They're talking like they're not aware that I'm listening at their back. Tumikim ako kaya napalingon sila sa gawi ko. Napaawang na mapagtantong hindi pa pala ako umaalis. Make it faster then. May trabaho pa kayong dapat atupagin sa labas. Barito ng wika ako kay dumobling bilis ng pagkalikot nila sa monitor. Eto na nga yun. 6 ng isa kaya doon dumakong mga mata ko. And in an instance ay halos ayaw kong kumurap habang pinapanood ang sarili ko kasama si Celine. Ilang sandali pa'y biglang lumusob si Amelia at sinabunutan ito si Celine at napahilamos ako sa mukha sa susunod kong nakita. Tinula ko si Amelia para makawala si Celine sa atake niya. Napaupo ito sa semento at kitang-kita pa kung paano ko siya duruin bago iniwan. And the next scene I saw made me shiver. May kung anong dumadaloy sa binti nito bago nawala ng malay. Ilang minuto'y dumating ang waiter na si Regan at dali-dali itong binuhat. Shit! Malakas na sigaw ko. Kuyom ang kamao. My head is spinning. Hindi ko maipaliwanag ang labis na pagdagundong ng kaba sa puso ko. Ninenervyos na tumingin sa akin ang dalawang waiter. Halatang hindi makapaniwala sa kanilang nakita at nalaman. Agad kong hinilang braso ng waiter na si Regan, kaya napatayot at bakas ang takot sa mga mata. Saang ospital mo siya dinala? Marina't hindi makapaghintay na tanong ko. At nang sumagot ito, ay sinabi ang lokasyon ay mabilis akong lumabas ng bar para tumungo sa naturang ospital na wala na sa isip kong gulo sa bar. Dahil ngayon, mas namutawi ang kagustuhan kong alamin ang nangyari kay Amelia noong gabing iyon. Amelia's POV. Kamusta ka dyan, BFF? Gumaan na ba pakaramdam mo? Concern na tanong ni Lorna sa kabilang linya. Yeah, medyo maayos na. Simpleng sagot ko lang habang nakatanaw ang mga mata sa malawak na karagatan. Kulay asul ito't nakakabighani sa mga mata. Salamat naman. Pag day off ko, pupuntahan kita dyan. Ingat ka, BFF. Miss na kita. Tugon ni Lorna bago ito nawala sa linya. Marahan kong binaba ang hawak na cellphone habang hindi inaalis ang mga mata sa magandang tanawin. Ilang araw na ako nandito sa isang resort sa Subic. Isang magandang resort na nahanap ko via online. Kaya naisip ko magpa-reserve agad na isang kwarto para magbakasyon at mapagaan na mabigat kong damdamin dahil sa mga nangyarit hindi nga ako nagkamali sa pagparito cause the waves and the views helped me a lot. Malaking tulong ito sa pagpapagaan ng durugong puso. Napag-isip-isip ko rin kung anong gagawin ko sa buhay kapag tuluyan na kaming hiwalay ni Zeus. Maghahanap na lang siguro ako ng trabaho bago pa maubos ang savings ko. Wala pa kasi akong balak sabihin kina Mommy at Amanda ang tungkol sa annulment. Hindi rin ako uuwi ng Los Angeles.
Hahayaan ko na lang na kusa nilang mabalitaan ng mga nangyari mula kay Zeus. Oh my goodness, ikaw nga Mrs. Sungit. Akala ko kamukha mo lang kaya nagdalong isip akong lapitan ka. Naagaw ang atensyon ko sa pamilyar na boses ng isang lalaki kaya agaran akong napalingon sa gilid kung saan siya nakatayo ngayon at malawak ang ngiti. Joram! I surprisingly uttered. Parang kabutiang lalaking ito't bigla na lamang sumusulpot sa kung saan. Yeah, it's me. Finally, nabigkas mo na rin ang pangalan ko. He happily responded at sumalampak ito ng upo sa may buhangin para tumabi sa akin. Puno ng pagtataka kong napailing. Ayaw kong isiping pinagtatagpo kami palagi ng lalaking ito. Why are you here? Sinusundan mo ba ako? Magkasalubong ang kilay na tanong ko pero humagalpak lang ito ng tawa. Seriously? Naisip mo yan? Well, siguro nalaman ko na mas maaga nandito ka. Ay baka mas napaaga din ang punta ko dito para may kasama ka. Seems you are alone? Tura nito na may kasamang pagkindat na halatang nangaasar lang. Sinamaan ko ito ng tingin para iparating sa kanya na hindi ako natutuwa sa sagot niya. I'm just kidding. Galit ka na kaagad niyan? Anyway, my family and I are here for a 1-week vacation. Tito ko may-ari ng resort na to. Paliwanag niya kalaunan kaya nanlaki ang mga mata ko. So it's really a coincidence, ha? At talagang nagkataon pa na kapamilya niyang may-ari. Duda ka pa rin ba? You see that? Sabay turo nito sa isang malaking cottage. Sa hindi kalayuan kaya doon nagpalipat ang tingin ko. I saw a group of people. That's my family. Aniya, kaya napabuntong hininga ko. I remained silent after. Hinayaan ko na lang siya sa kung anong pinagsasabi niya. At base sa kwento niya, mukhang may kaya naman ang pamilya nila. Bigla ko tuling naalala unang pagtatagpo namin sa isang ordinaryong bus kaya wala sa sarili na puntang tanong ko tungkol doon. Ah, yun ba? Nasiraan ako ng sasakyan noon. Pauwi na dapat ako galing Baguio. Pero blessing in disguise naman na hindi ba kasi nagkakilala tayo. Nito na talagang may banat pa sa huli. Ikaw ba? Bakit ka naman napasakay doon? Mayaman naman ang asawa mo. Muli sanang tanong nito kaso ayaw ko nang maisip pa si Zeus kaya pinutol kong tanong niya. Enough for your questions. Lalaki ka ba talaga? Bakit napaka-chismoso mo? Parang kang turant ko na may kasama pang pag-irap kaya napailing na lang siya bago bahagyang natawa. Ang sungit mo talaga. Anyway, it's almost a month nang huli tayo nagkita sa kondo ng asawa mo. What happened? Tanong na naman niya sa akin. Mukhang hindi titigil sa pangungulit ang lalaking ito kaya napagpasayahan kong tumayo na lang. I don't want to talk about it. Mauna na ako. I want to rest. Paalam ko tuluyan na siyang iniwan kahit hindi pa man nakakasagot. See you later, Mrs. Sungit. Pahabol na sigaw niya kaya napailing na lang ako. He keeps on calling me those name dahil for sure kahit pangalan ko hindi naman niya alam. And I don't think it's a good idea na nandito siya. Dahil isa siya sa nakasaksi sa pangmamulupit sa akin ni Zeus. Nandito ako para makalimot, hindi para makaalala sa mapait na karanasang yun. Hey, nandito ka para magbakasyon hindi ba? Bakit nagkukulong ka dyan sa kwarto mo? Bungad agad sa akin ni Joram nang mapagbuksan ko ito ng pintuan. Nakapamulsa pa nga ang loko. Panay kasing katok nito, akala ko kung sino. How did you found out may room number? Kunot noong tanong ko dahil hindi ko naman sinabi sa kanyang numero ng kwarto ko. I told you, tito kong may-ari nito. So I freely checked the records. Ayos ba? Nakangising sagot niya. Napahirap na lang ako dahil hindi nga naman posible yun. I'm tired. Pagtanggi ko takmang isasarado na sana ang pintuan kaso mabilis nitong hinarang ang sarili. Hep hep hep. Hindi ba't nandito ka for a vacation? Meaning to enjoy, hindi para magmukmuk. Come with me, I'll show you the best scenes here. Mukha namang hindi ka pa nakakapaglibot eh. Pangungulit pa nito. But he's also right. Ilang araw na nga ako dito pero hanggang sa may dalampasigan lang ako. I barely forgot to explore the whole places. Bahagya pa ako natigilan at napatitig sa kanya habang nag-iisip kaya kinitan ako nito. Ano? Napatigagal ka ba sa kagupuhan ko? Nito kay napangiwi ako. Diyos ko, in your dreams. Ko wala sa sariling lumabas na lang dahil sa pagkukulong sa kwarto hindi ko alintanang mabilis na paglipas ng oras. Dapit hapon na pala at tamang-tama ito para sa paglilibot dahil hindi na mainit. Tuwang-tuwang nakasunod sa akin si Joram habang panikwento tungkol sa resort. Sa kung paano ito nabili ng tito niya at pinaganda. He talks a lot. A guy version of Lorna, I guess. Yun nga lang wala sa itsura niya na ganito pala siya kakulit at kaligalig. He toured me around kaya mas lalo ako namangha
sa ganda't lawak ng resort. May nakatagong garden pa na may nakapalibot na palm trees. May man-made na falls na di ko alam kung paano ginawa. It's just so amazing. I told you, kung tumanggi ka pa, hindi mo sana ito nakita. Wanna take a bath? Alok ni Joram na mukhang may balak ng maligo. I shook my head. Medyo malamig na rin kasi ang hangin. Maybe some other time? Ani ko. Ngunit sadyang makulit nga si Joram at bigla na lamang ko nitong hinila patungo sa rumaragasang tubig na nagmumula sa falls. Kaya napaigking ako nang maramdaman sa ulo ko ang tubig. It's damn cold. Why some other time? Gayong pwede naman ngayon. Nito na sinabayan pa ng halakhak. Kaya kahit nainis ay napangisin na lang din ako. Tarantado! I shouted, but I am not angry. Gusto ko na lang siyang kutusan. So I have no choice kundi ang maligo na lang. We also went to the beach after and joined the other tourists. May mga teenagers na naglalaro ng volleyball at nakilaro na lang din kami. Hindi talaga marunong mahiya si Joram na makisawsaw at mukhang gustong-gusto naman ito ng mga babae dahil sa karisma nitong taglay. He is so friendly and charming. Sa ilang beses na pakikita namin ay ngayon ko lang mas napatunayan na friendly lang talaga to. Medyo may pagkapakialamero nga lang. Akala ko hindi magandang ideyang nandito siya, but he made me forget my pain and sadness. Kahit panandalian lang, malaking tulong ang kakulitan at kadaldalan niya. Tired? Tanong niya nang maihatid ako sa kwarto ko. What do you think? Ang dami mong kalokohan eh. Natawa na lang din ako. Yeah, so better prepare yourself for the upcoming days. Buburahin natin ang dinadala mong hinanakit. He assured na parang alam niya kaya ako nandito ay para makalimutan ang mga problema ko. I just rolled my eyes. Well, see, ani ko lang bago tuloy-tuloy na pumasok sa kwarto. Balikan kita around 7:30 p.m. Sabay na tayo mag-dinner. Bilin pa niya pero kinunutan ko lang ng noo. Ngunit bago pa man ako makasagot ay mabilis na siyang umalis na para bang sinisigurado na hindi ako makakatanggi. Napailing na lang akong sinaradong pintuan bago tumuloy sa banyo para makapagbanlaw. Pagkatapos ay nagbihis na rin ako at naglagay ng kaunting cream sa muka. Wala akong balak na sumbay kay Joram sa pagkain ng dinner lalo pat kasama niyang pamilya niya. Kaya lumabas na lang ako tinungang dining area nitong resort pagkatapos. Kaso nasa daanan pa lang ako yung nakasalubong ko na siya. Susunduin na dapat kita. Thanks for the company kanina but I can manage myself now. Your family needs you. Anikot nagtuloy-tuloy sa paghakbang. I told them na kailangan ko samahan ng isang special na kaibigan. Napihinto ako bigla sa dinahilan niya. Special? Kunot noong tanong ko. Yeah, you're my special friend. Ayaw ba? Nagkakamot sa ulong sabi nito. He looks like a teenager na nahihiya. Sinabi ko ba magkaibigan na tayo? Pasarkastikong tanong ko bago muling naglakad. Unbelievable. Ang sungit mo talaga. Napakabait ko na nga sa'yo. Ayaw mo pa ako maging kaibigan sa lagay na yan? Pagmamaktol nito habang nakasunod. Hindi na lang ako umimik at lihim na natawa. Hanggang sa nakarating na rin kami sa dining area. Nang umupo ako sa may bakanting table ay sumunod din siya kaagad. Umupo sa harapan ko ang loko. Order all you want. Treat ko. Remember, tito kong nagmamayari nito. He winked kaya napangiti na lang ako ng tipid. Kahit naman magpumilit ako magbayad ay tsak na mas dodoble ang pagpupumilit ni Joram naman libre kaya hinayaan ko na lang. We ordered and then we ate. As usual, si Joram lang ang panay kwento. He even claimed himself as a single kahit hindi ko naman tinatanong. 7 buwan na raw magmula na maghiwalay sila ng nobya niyang isa raw model. Napailing na lang ako. He's really talkative. Iinom na dapat ako ng tubig nang bigla ko nabitawan ang babasaging basong hawak ko. Kaya nahulog ito sa sahig at nabasag. Napaawang ako sa gulat at pupulutin ko na sanang nabasag. Mabuti na lang at mabilis akong nahawakan at pinigilan ni Joram. Hey, baka masugatan ka. Let the janitor handle it. Anito tagad na nagtawag ng janitor na maglilinis. I'm sorry. Tanging nasabi ko na lang. Not a big deal at all. Anito't siya ng kusang naglagay ng tubig sa isang baso at binigay ito sa akin. Napakurap na lang ako. Ewan ko ba, nasa tamang wisyo naman ako kaya hindi ko inaasahang mabibitawan ko yon. Hanggang sa natapos kami sa pagkain at hindi na naisip ang nangyari. Panay sunod pa rin sa akin ni Joram. Napagdesisyonan kong tumungo na muna sa dalampasigan para panoorin ang buwan at mga bituin. Napakagandang pagmasdan kasi nito ngayon dahil maliwalas ang kalangitan. Nanatili sa tabi ko si Joram kahit pa man nabibilang lang ang salitang sinasabi ko.
Hindi man lang ito makikitaan ng pagkabagot kahit siya lang itong panay kwento. By the way, ilang beses ko na nakitang asawa mo na walang kasamang babae sa kondo niya. Biglang sabi nito. That's impossible. Hindi pa nga kami hiwalay ni Zeus ay pinapamukha niya na sa akin na may iba siya. Napatulala na lang ako't saglit na napaisip. Ayaw kong mag-assume, baka nagkataon lang na hindi nakita ni Joram ang babaeng haliparot na yon. Let's not talk about him. Putol ko sa susunod pa niyang sasabihin. Alam kong malabong burahin si Zeus sa puso at isipan ko, pero sisimulan ko ng pagdimot. Ayaw ko na sana makarinig ng patungkol sa kanya. It's useless. Maghihiwalay na rin naman kami and it will happen very soon. I check my phone's time. Napakabilis ng oras. It's already 9:30 in the evening. Akmang tatayo na sana ako para bumalik ng sa room ko. Kaso biglang tumunog ang phone kaya napakurap ako itong tiningnan. It's a call coming from unknown number. Taka akong napalunok bago nagpaalam kay Joram para sagutin ang tawag. Amelia? Nahimigan ko kaagad ang boses ni Manang Teofil ang humihikbi. Sumibol ang matinding kaba sa puso ko. Bigla na lamang ako nilukob ng kakaibang nerbiyos at takot. Manang, what's wrong? Nautal na tanong ko habang pigil ang hininga. Si Senyorito, na-aksidente at kritikal. Please hurry. Make it faster. Hindi magkanda ugagang utos ko kay Joram na siyang mismo nagmamaneo sa sakyan niya para ihatid ako pabalik na Maynila. Dumadagungdong ng puso ko sa sobrang kaba. Kung pwede nga lang markila ng pakpak ay baka ginawa ko na. Sa kagustuhang makakarating ka agad. Calm down at baka tayo naman na madisgrasya. Pagpapakalma nito sa akin dahil kanina pa ako hindi mapakali. Natahimik ako ngunit dinig na dinig kong pagwawala ng puso ko dahil sa magkahalong nerbiyos at pag-alala. Ang kagustuhan kong magbakasyon para makalimot ay nawala lahat sa isipan ko dahil lang sa tawag na yun ni Manang Teofila. Kahit maghihiwalay na kami ni Zeus ay hindi ko napigilang mag-alala sa kanya lalo pat tayon sa balita ni Manang ay nasa critical na kondisyon siya. Malala ang lagay. After all, despite na mga pinaramdam niyang sakit sa akin, emotional man o physical, I still love him. Mahal na mahal ko pa rin siya at kailanman ay hindi ko ninanais o hiniling na may masamang mangyari sa kanya. Huwag naman sanang may mangyaring masama kay Zeus. Sana maayos lang siya. Sa puwang noong sambit ko habang nagdarasal. Of course he will. Masamang damo yun eh. Mariing sagot ni Joram kaya napag-abot ang mga kilay ko sa inis. Hindi magandang biro yan. Bara ko sa kanya't matalim siyang tiningnan. Kita kong bahagyang pag-iling niya tumangat pang isang sulok ng labi nito. Honestly, he's so lucky ha. Nagawa mo pa rin mag-alala ng labis sa kanya matapos kanyang saktan ng paulit-ulit. Seryoso tuwid niyang salaysay kaya akong hindi nakaimik. You took a vacation to unwind and relieve yourself from stress. Pero nawala rin lahat ng balak mo. Kanina lang ayaw mo siyang pag-usapan but here you are. Gusto mo pang paliparin kong sasakyan para mapuntahan siya agad. Napakarupok mo. May laman na sabi niya, kaya napaiwas ako ng tingin sa kanya. He has a point. At tamang-tamang pinupunto niya, but what can I do? Sadyang talo talaga ng puso kong iisip ko, lalo na ngayon nasa bingit ng panganib ang buhay ni Zeus. Kaya kong isang tabi lahat ng pinlano ko masiguro ko lang naligtas siya. Hindi rin naman siya sinasadyang masaktan ako at malaglagan dahil hindi naman niya alam na buntis ako kaya hindi ko magawang magtanim ng galit sa kanya. Mas nananaig talaga yung awa at pagmamahal ko sa kanya ngayon. Sisermonan mo pa talaga ako. Just drive and shut your mouth. Hindi mo alam ang punot dulo ng nangyari sa amin. Mariin at seryosong sambit ko kaya tinaas ni Joram ang isang kamay na parang sumusuko. Fine. Tatahimik na po. Nandito't sunod na namayani ang katahimikan. At talagang tinutuon ng loko ang sinabi niya dahil hindi na ito ulit nagsalita pa. Hindi na natatakot mapanisan ng laway. And it's good para tahimik ang biyahe namin. Kagat-kagat kong ibabang labi habang nakatutok ang mga mata sa kahabaan ng kalsada. Umaasang sa pagkurap ko ay nasa Maynila na kami. Mahaba-haba pa ang biyahe. You better sleep. Gigisingin na lang kita kapag nakarating na tayo sa naturang ospital. Kalaunay, sambit nito sa malumanin na boses. I didn't answer him. Pero sinandal kong ulo sa upuan ng sasakyan kung saan komportable akong makakapikit. Kahit pa man alam ko nagising pa rin ang diwa ko at matapos na ang halos 3 oras na biyahe ay nakarating na rin kami. Madaling araw na pero hindi ko ito alintana. Halos takbuhin kong entrada ng sinabing ospital ni Manang Teofila na siyang pinagdalhan kay Zeus. Ramdam ko nakasunod sa akin si Joram, bitbit ang mga gamit na dala ko sa resort
kaya hinayaan ko na lang siya. Room number ni Mr. Montesilio ay Miss Wife. Mabalisang sambit ko sa nurse station at sinabi naman ito kaagad ang kailangan ko. Nasa operating pa po ma'am, kasalukuyang inoperahan ng doktor. Napakabilis ng lakad ko. Kulang na lang tumakbo ako. Nabutan ko si Manang Teofila na humahagulhol sa labas ng operating room. Amelia! Agaran ako nitong niyakap kaya hindi ko naiwasan ang panunubig ng aking mga mata. Natagpuan ko na lang ang sariling humihikbi na rin. Anong nangyari Manang? Paano na aksidente si Zeus? Garalgal ang boses na tanong ko nang kumalas kami sa isa't isa. Bumangga sa isang nakaparadang truck ang sasakyang minamaneho ni Senyorito. Ayon sa investigasyon ng mga pulis ay overspeeding pa raw kaya malakas ang impact ng pagkakabangga. Umiiyak na paliwanag nito kaya natutup ko ang bibig sa labis na pagkagulat. Diyos ko po Manang. Nangangatog ang tuhod kong napaupo sa isang bench. Hawak-hawak kong dibdib dahil sa labis na pagdagungdong nito sa nerbiyos at kaba. Hey, drink this. Alok sa akin ni Joram sa hawak niyang bottled water na wala pang bawas. Tumabi siya sa akin at nilapag sa bench ang gamit ko na dala-dala niya kanina. Kuryosong tiningnan siya ni Manang Teofila. Magkaibigan lang po kami ni Mrs. Sungit, ni Amelia. Kusang paliwanag nito sa ginang kahit wala naman tinatanong si Manang. Ngayon ay nalaman niya na rin ang pangalan ko. Obviously, narinig niya ng sambitin nito ni Manang kanina. Katunayan, magkatabi lang po sila ng unit ng kondo ni Zeus Manang. Sigundang paliwanag ko kaya naglaho ang mapanuring tingin ni Manang Teofila. Baka iniisip nitong nalalaki ako. Kinuha ko sa kamay ni Joram ang bottled water at ininom ito para mahimasmasan kahit papano nagwawala akong damdamin. You better go. Kailangan mo pang balikan ang pamilya mo. Nandito naman si Manang. Salamat. Puno ng senseridad at tugon ko kay Joram. Napakalaki na nang naitulong niya. Kung hindi niya ako inatid ay tsak na bukas pa ako makakabiyahe papunta rito dahil wala naman akong private car. I hear them sigh. Gustong-gusto sana kitang samahan but I made a promise to my mommy na babalikan ko sila doon. Don't worry, I'll visit you here after our vacation. Take care and think positive. Gagaling din ng asawa mo. Halos salaysay nito bago marahang tumayo kaya tumango na lang ako. Ingat ka, salamat ulit. Tugon ko pa bago rin siya nagpaalam kay Manang Teofila ang aalis na. Ngayon ay naiwanan kaming dalawa ni Manang na hindi mapakali sa paghihintay na lumbas ang doktor. Upo, tayo, lakad ang ginawa ko dahil hindi mawala-walang kabang nararamdaman ko. At sa halos isang oras naming paghihintay sa labas, sa wakas ay lumabas na rin ang doktor. Dok, kamusta na po si Senyorito? Dok, ligtas na po bang asawa ko? Halos sabay na tanong namin ni Manang Teofila kaya napahinga ang doktor ng malalim. Thanks God dahil successful ang operation niya. But the patient is still unconscious. Hihintayin pa natin siyang magising for further examinations. Later on, we will transfer him to the private room. Anito kaya kahit papaano, kapwa kami nakahinga ng maluwag ni Manang. Naghintay pa kami sa labas bago nilipat si Zeus sa isang pribadong silid. Hindi mawala-walang pagdalo ng luha ko habang nakatitig sa kanya na walang malay at maraming mga aparatong nakakabit sa katawan. I gently caress his hand habang hindi inaalis sa mga mata sa gwapo niyang muka na may galos at pasapa. Napakagwapong pa rin kahit may mga galos at pasaka. Please, gumising ka na. Di baling susungitan at aawayin mo ko palagi. Mas nanaisin ko pa yun kaysa makita kitang ganito. Napahikbi na naman ako. Gusto kong isipin na baka pinanganak ako may kakambal na kamalasan. Hindi pa nga ako nakakapag-move on sa pagkakalaglag ng anak ko. Tapos eto na naman at naaksidentang lalaking mahal na mahal ko. At kung karma ko man ito, bakit parang sobra naman ata? Bakit kailangan ng mga mahal ko pa? Bakit hindi na lang ako? Amelia, magpahinga ka na muna. Ako na lang magbabantay kay Senyorito. Tura ni Manang Teofila pero umiling lang ako. Dito lang ako Manang hanggang magising si Zeus. Alam kong ayaw niya sa akin pero babantayan ko pa rin siya. Saka lang ako alis dito kapag nagising na siya at siya mismong kusang magtatabi sa akin. Buong pusong salaysay ko. Marahang tinapik ni Manang ang braso ko. Napakaswerte pala ni Senyorito sa'yo. Salamat sa buong pusong pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Sana magising na siya at maging maayos na rin ang lahat sa inyo. Marami pang kinuwento si Manang tungkol sa naging buhay ni Zeus noon. Tahimik lang ako nakikinig at bahagyang ngingiti-ngiti kung may nakakatuwa man. Hanggang sa nagpaalam si Manang kalaunan na uwi na muna ng Bulacan para kumuha ng mga gamit
Lalo pat walang eksaktong sinabi ang doktor kung ilang araw kami mananatili dito. O baka nga abutin pa ng ilang linggo o kahit abutin pa man ng ilang buwan o taon. Taos puso ko siyang babantayan at aalagaan kahit pa man itaboy niya ako pagkagising niya. Kahit alam kong itutuloy niya pa rin ang annulment, susulitin ko munang panahon na may paramdam sa kanyang pagmamahal ko kahit hindi rin naman niya itong namamalayan. Sadyang ganito nga sigurong epekto ng labis na pag-ibig. Nakakabobo, nakakatanga, pero dito ako masaya. Bakit nga kaya naaksidente si Zeus? Ano nga kayang nangyari matapos niyang malaman ang tungkol sa nangyari kay Amelia nung huli silang magkita? Ano ang gagawin ni Zeus kapag muli niyang makita si Amelia? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.